So tayo po ay tumayong lahat, ihanda na po natin ang ating puso sa pakikinig ng salita ng Diyos. Muli po ay buksan natin ang ating Biblia. Muli nating babasahin ang aklat ng Filipos. Tulad po ng lagi kong sinasabi, mayaman ang verse na ito. Mga kapatid, Philippians chapter 3, ang main subject po natin na sinisikap kong ipaglingkod sa inyo every Sunday is about worshiping God. Pagsamba sa Diyos. Philippians chapter 3, verse number 3 po, babasahin natin. Ganito po ang sinasaad. For we are the circumcision who worship God in the Spirit, rejoice in Christ Jesus, and have no confidence in the flesh. Ifo-focus po natin mga kapatid ang ating attention dito po sa after the we are the circumcision dito sa who worship God in the Spirit. Who worship God in the Spirit. Na sumasamba sa Diyos sa Espiritu at nagmamapuri kay Kristo Jesus at walang anumang pagtitiwala sa laman. Amen. Halos lahat po ng ating inawit sa ating preliminary, hinandog ng mga maliliit na mga bata, is all about Jesus. Dahil siya, si Jesus ang itinataas natin sa iglesyang ito. Wala na pong iba. Amen? To God be the glory. Ngayong umaga, sa pagpapatuloy po ng series of studies na ito, I would like to entitle this message, Honoring the Holy Spirit. Honoring the Holy Spirit. Paggalang sa Espiritu Santo. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos na buhay at banal, we ask for your anointing. We ask for the guidance of the Holy Spirit. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na turuan na tunay na gumalang sa Espiritu Santo. Si Jesus ang aming itinataas. O Panginoong Jesus, ikaw lamang po ang aming itinataas. Pagpalain mo ang iyong bayan sa kanilang gaganaping o gagawing pakikinig. Sa pangalan ni Jesucristo, ito po ang aming samot panalangin. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Makakaupo na po kayo. Praise God. Kung inyo pong naaalala, mga kapatid, natutunan natin sa liwanag ng salita ng Diyos na ang Diyos ay Diyos ng kaluwalhatian. Amen? Ulitin ko po. We have learned in our previous lesson, in the light of Scripture, that God is a God of glory. Malimit po ninyo sigurong naririnig sa ating worship service na mga katagang glory to God. Malimit ninyong naririnig sa akin yan na sinasabi ko, glory to God. Sa tuwing niluluwalhati natin ng Diyos because He is a God of glory, ang katumbas po niyan, we are pleasing Him. Atin siyang pinaluluguran. Tandaan niyo po, sa gawaing ito at sa gawaing tulad nito, wala pong tao na pinaluluguran. Walang taong dinadakila. Walang taong iniidolo. Kundi ang Diyos lamang. Sa mundo, sa sanlibutan, in this world, may mga taong iniidolo. Amen? Ganun tayo po eh. Malimit tayong, meron tayong ginagawang idol. No? At minsan kahit pabiro, idol. Diba? May mga senador nga, idol ang tawag. Eh. At pumapayag naman sila. Hindi ko sila masisisi. I don't blame them because they know nothing about the Word of God.
Yung mga artista, mga singers, I can mention one na worldwide ang kanyang fame. And this artist, wala naman tayong tutol at wala tayong masasabi, but meron naman talaga siyang inherent talent, no? And we appreciate one's talent, ika nga. There's nothing wrong with that, mga kapatid. Pero yung gagawin mo as a Christian and you know the scripture na siya yung idol to the point of almost worshiping him or her, mga kapatid, binabawal po yan ng Biblia. As a Christian, gusto kong patunayan sa inyo. Ito'y hindi ko words, mga kapatid. Alam niyo ba ang dinadakila ng tao ay kasuklam-suklam sa Diyos? Ayon sa Biblia. That's a strong word. Strong po yan. At hindi ho nanggaling sa akin yan. Alam niyo, sa Hollywood, dito din sa ating bansa, grabe ang accolade and adoration ng tao sa tao. Hindi ho, inulit ko po mga kapatid, binabalansi ko po, no? Hindi ho mali per se o masama per se na ikaw ay mag-appreciate o humanga sa talento ng isang tao. Ako po'y may mga hinahangaan po akong singers because I love music, mga kapatid. I really appreciate good music. And yung not just the melody, kundi yung lyrics. Alam niyo, ang lyrics ngayon ho kasi it's all about fantasy, magic, madalas po, di ba, is casting a spell, ganyan, no? So I'm just being cautious as a Christian. May narinig po akong testimony, I'd like to mention, siya po ay magaling na singer. Babae po ito, si CeCe Winans. CeCe Winans, ang spell po ay C-E-C-E, Winans. Hindi Cece, no? Kundi CeCe Winans. And best friend niya, tinuturing niyang kapatid niya sa pananampalataya, you know her name, the late Whitney Houston. Wow, kung pag narinig niyo yung boss niya, even during her beginning ng kanyang career. Kapwa sila lumaki sa church, kapwa silang nasa church. At nag-part ways sila because si Whitney, naging sikat. Sinong hindi makakakilala sa kanya, mga kapatid, no? Hanggang ngayon, kahit wala na siya, physically, ang kanyang musika ay talaga namang mapapahinto ka pag narinig mo yung kanyang mga, in fairness, yung kanyang mga good songs and good music. At siguro ang iba sa inyo rito, kaboses, ayaw nyo lang ilabas. Sana all, sabi ni sister. Anyway, nakikinig po ba kayo, mga kapatid? So, meron siyang isang awitin na I forgot yung kanta ni Whitney. May woman medyo I'm every woman. Yun. I'm every woman. Yun. Medyo disco yung dating, no? May groove. Inanyayaan niya na makasama niya si CeCe Winans, asa sila yung my best friend, na would you join me in my MTV o kaya yung kanyang recording, that's the word, recording ng I'm Every Woman. Now, si CeCe Winans ay politely, she turned down, or she refused to join yung kanyang friend sa awiting yon. Now, kung titignan niyo po, parang tila there's nothing wrong with that song dahil may groove, no? But particular si Sister Winans sa lyrics. And I really appreciate her stand, yung conviction po niya. Meron siyang strong conviction. Bahagi ng lyrics na yon is casting a spell. Right? Sa gusto mong humanga sa iyo. At meron, I can mention itong ngayon sikat na sikat. In fact, yung song na Willow, Willow. No, I don't want to offend you, mga kapatid, but ang punto na sinasabi ng inyong pastor, listen to the lyrics, wag lang yung groove, dahil narinig mo yung lyrics niyan, as a Christian, alam niyo yung casting spell,
ay hindi sinasangayon ng Biblia. That is a form of witchcraft. That is a form of panggagayuma. We do not cast spell. Kaya sabi ni Sister Winans, I'm sorry my friend, I cannot join you. Because as a Christian, you know that. As a Christian, we do not cast spell sa taong gusto mong paibigin mo o mahalin mo. Naalala nyo nung tayo nasa dati pang relihiyon, di ba dyan sa Quiapo, may nagtitinda ng mga gayuma, mga ugat-ugat, mga iinumin mo, ilalagay mo sa ilalim ng kutsyon mo, ng kama mo, ng unan mo, pero siguraduhin mo may makukuha kang buhok dun sa hinahangaan mo o sa gusto mong paibigin. Ang daming mga seremonyas, di ba? Bawal lahat yan sa Biblia. No, hindi po yan ang topic natin, mga kapatid. Ang point ko po, maging meticulous ho tayo. Hindi ko po kayo dinidiktahan, ako yung nagpapaalala lang, mga kapatid. Dahil minsan nasisingitan tayo eh. Ako man, inaamin ko po yan eh. Ang ganda ng kanyang melody, pero pag tinignan ko yung lyrics, kakaiba na pala yung sinasabi. So kanta tayo ng kanta, hindi natin iniintindi. No? Kadalasan po, ganun tayo. So we have to be very careful not to put a person on top of a pedestal para i-idolize natin. That is very wrong. Pwede kang humanga, you appreciate his or her talent, pero yung hanggang napapanaginipan mo na siya, ginagaya mo na siya, pati yung kanyang kasuotan, yung kanyang dating, yung kanyang pananalita, yung kilos, di ba? Na pag nakita ka, ay, kamukha kanya. Kasi idol ko yun eh, gano'n. Diba? Pakinggan nyo ang salita mismo ng ating Panginoong Jesus, our Lord Jesus Christ. Have you accepted Jesus as your Lord and Savior? So papakinggan natin ang message ng ating Panginoong Jesus. Dito po sa aklat ng Lucas, Kapitulo 16, chapter 16 of St. Luke, verse number 15. Sama-sama nating tunghayan, mga kapatid. This is the words of Jesus Christ. Nagmula ito sa kanyang mga labi. And he said to them, sino yung them na kinakausap niya? Mga Fariseo, mga Pharisees. Paano inilalarawan ng Biblia ang mga Pharisees? Bago natin tuloy itong verse 15, ibaba natin sa verse 14. So mag-Bible study tayo sandali, mga kapatid. Sabi ni Lord, di ba? And he said to them, ang them na tinutukoy ay ang mga Pharisees, mga Fariseo, who were lovers of money. There you are. Lovers of money. Also heard all these things, yung mga sayings and teachings ni Lord, and they derided Him. Narinig ng mga Fariseo na pawang maibigin sa salapi. Iyan po ang dahilan kung bakit may mga concerts, no? May mga, dahil money making yan eh. Ang mamahal ng tickets niyan. Yung iba talagang nagde-demand pa sa mga parents, mga magulang, gusto kong makapanood niyan. Ang kamamahal niyan. No? At talagang, sad to say, mga kapatid, most of these artists are lovers of money. Ang importante sa kanila, pera. Kaya pag sinasabi lang, I love you all. Really? Really? Walang pinagkaiba sa mga network. Opinion ko po ito, mga kapatid. I'll express my opinion. Di ba? Kapuso. Mga kapuso. Di ba? Mga talagang... Pero kapag nakita mo in person sila, o hindi ko man nila lahat, mayroon po nakita in person talaga kapag nagsasalita siya, kapuso. Kapuso. Napakalambing talaga. Nung personal ko siyang nakita, hindi siya namamansin. Meron pang isa, ayoko nung... So kung magsalita sila sa TV, talaga, siyempre, kukuha sila ng audience, kaya nag-aagawan sila ng rating. Napapansin nyo, lahat sila number 1. Sila lang yung nakakatanggap ng award, di ba? Ng trophy. Nanguna na naman ang mga palatuntunan ng kapuso. Yun. Pag lumipat ka naman sa kapamilya,
Sila rin yung nangunguna. So, inaangkin niyang, ako'y kapamilya. Pero hindi ko naman siya pamilya. Di eh. Gimmick yan, style yan, strategy yan, para makakuha ng manonood, mga viewers. Ay, yung isa hindi nagpatalo. Mga kapatid na, di ba? O, di ba? Kapuso, kapamilya, kapatid. So, nagkakaroon tuloy ng pagkakabahabahagi minsan ng ating bayan eh. No, kapag yeah. Anyway, lovers of money. Money is the thing. Yun ang importante. Kailangan kumita tayo. Kaya yumayaman sila ng gusto. Lavish ang kanilang lifestyle. Sobrang yaman na. So the Pharisees, who were lovers of money, sabi ng Biblia, also heard all these things and they derided him. Narinig ng mga Fariseo na pawang maibigin sa salapi ang lahat ng mga bagay na ito at kanilang tinuya si Jesus. They derided, they insulted, tinuya nila ang ating Panginoong Jesus. Karamihan sa mga artists na ito that they don't know Jesus. They don't have Jesus in their heart. So therefore, according to the Bible, they are lost. They are lost. I don't care kung sa mga kanta nila, kaya kanta nila ang Diyos, binabanggit nila ang faith. But if Jesus is not in their hearts, they are lost. Plain and simple. Right? So itong mga Pharisees, they claim to be God-centered. They love God, the Word of God, pero ang ginagawa po nila, tinutuya nila si Jesus. Tuloy natin ang basa sa verse 15. Ito na po. And he said to them, you are those who justify yourselves before men. But God knows your hearts. Listen, church. For what is highly esteemed among men is an abomination in the sight of God. Very strong words. At sinabi niya sa kanila, kayo ang mga nagmamatuwid sa inyong sarili sa paningin ng mga tao. Sabalit nalalaman ng Diyos ang inyong mga puso. Mga kapatid, pakinggan natin ang wika ng ating Panginoong Hesus. Sapagkat ang dinadakila ng mga tao ay kasuklam-suklam sa paningin ng Diyos. Generally speaking, dinadakila siya. Nilalagay sa pedestal. Sinasamba. Pansinin niyo, para silang nawawala sa sarili kapag nakikita nila. May hinihimatay. You remember, naalala ko during the 60s, ang kasikatan ng Beatles. Grabe po, ang kasikatan ng yung apat na yon. At sasabi ni John Lennon, mga kapatid, and they suffered the consequences, sinabi ni John Lennon, we are more popular than Jesus Christ. You see, talented yung apat. Imagine, apat lang yun. May mga songs sila, dahil lumaki ako during the 60s, mga kapatid, inabot ko po yun, 1966 po ako. Kaya habang lumalaki po ako, naririnig ko yung mga kantang yan. Don't misunderstand me, mga kapatid, I still have yung CD po nila. So huwag niyo pong isipin na binabawal ni Pastor. Wala po, hindi po ako nagbabawal. But these men ay highly esteemed. Sa airport pa lang, patakbong sinasalubong sila ng mga tao. Inisnab nila yung First Lady during that time. Kasi sikat nga sila eh. So ang ginawa ng mga Pilipino, pinagbabato sila ng kamatis. Nabugbog pa nga eh. Lalo ko sasabihin, we are popular than Jesus Christ. You see? Hindi lang kamatis ang ibabato sa kanila, kundi ang hatol ng ating Panginoon. Dahil ang liwanag na sabi ni Jesus, hindi po ako nagsabi, kaya ingat po tayo sa pag-iidolo. Magaling, mahusay, no doubt about it, mga kapatid. May kahusay ng mga talento ng tao, talaga bigay din ng Panginoon yan eh. The most beautiful musical instrument, alam niyo ba kung ano? Hindi ang gitara, hindi ang drums, hindi yan. It's the vocal cord, yung voice box, vocal cords. That is the most beautiful instrument.
Pag binibigay yan ng ating Panginoon, mayroong inborn, mayroon naman acquired. So if you don't have it, you don't have it. Amen? Lahat ng tao pwedeng matutong sumayaw dahil may step yan eh. Pero hindi lahat ng tao marunong kumanta. Mayroong flat, mayroong sharp. So if you don't have it, you don't have it. Kaya katuwaan na lang minsan, di ba? Kanta lang tayo, videoke, di ba? Katuwaan yun. Patahimik niyo mga kapatid, ha? See, gift yan eh, talent yan, bigay yan ng Panginoon. At kapag ikay naging Kristiyano, paggamit mo yan sa Panginoon, alam niyo, ilalakip dyan ng Diyos, Holy Spirit. Ang katumbas niyan, we always hear the word anointing. The Holy Spirit is synonymous to the word anointing. Sa King James Version, unction. Hallelujah. Sa Tagalog, pahid ng Espiritu Santo. Pinapahiran ka ng langis ng Espiritu Santo. And that's a different story. Dahil hindi na ikaw ang naluluwalhati. Hindi na. Kundi si Jesucristo, ang Diyos ang naluluwalhati. Inulit ko po mga kapatid, masdan natin, tandaan natin ang talatang ito. Na ang highly esteemed among men is tignan niyo po yung word, abomination in the sight of God. Concerts, packed to capacity, ang mga coliseums, ang mga football stadium, doble and triple mo yan. I'll tell you this, in the light of the Word of God, wala doon ang Diyos. God is not there. In the light of Scripture, I encourage you, I even challenge you, mga minamahal kong kapatid kay Kristo, read your Bible. Nang wag tayong marahuyo at madaya ng bilang ng mga tao, ng ingay nila, ng pandemonium, because andun ang kanilang iniidolo. Galing, ang husay. Husay talaga. Don't misunderstand mga kapatid, ako man ay humahanga sa husay nila. Please, don't misunderstand me. Pero, as a preacher, as a pastor, I know the Word of God, and we should know the Word of God, wala doon ang presensya ng Diyos. Why? Dahil highly esteemed po doon ay tao. Ang sinasamba doon ay tao. Ang pinapalakpakan doon ay tao. And according to Jesus our Lord, according to my Lord, those men who are highly esteemed among men, for what is highly esteemed among men is an abomination in the sight of God. Sa Tagalog, karumaldumal. Ayaw natin nun, di ba? Karumaldumal na krimen. So yung iniidolo, sinasamba, ayaw man nilang tanggapin, pero pagsamba yun eh. Ay, kasuklam-suklam. Kanino? Sa paningin ng Diyos. Praise God. Tanggapin natin, mga kapatid. Ingat po. Ingat lang ho tayong lahat. Dahil kapag nalingat ka, o kaya hindi ka nakapagbantay, kaya niyang kainin, kunin ang oras mo at panahon. At ang matitirang panahon na lang, linggo, saka na kay Kristo. Pero buong linggo, yan ang lagi mong naririnig. Naluluwalhati yung tao. Naluluwalhati ang laman. See? This message is not popular. Kaya ako po kanina nasasabi ko, nakakalungkot, kahit ang church ngayon ay nahahawaan na ng takbo ng sanlibutan, ng entertainment. Nagkakamali tayo kapag nasasabi na, worship yan. No, hindi po. Dahil ang performance-oriented and personality-centered is not worship to God. That is false worship. Here in our church, or in every church for that matter, hindi tayo nagpe-perform dito. We are not performance-oriented. Yes, kasama ang talent, kumakanta tayo, umaawit tayo because that's part of worship. Pero ang itinataas natin, because this is the will of the Holy Spirit, is to glorify the name of Jesus. Hindi tayo, hindi ako, hindi ikaw, hindi tayo, hindi tao, kundi si Jesucristo. Glorify God in the name of Jesus. Hallelujah.
Diyan tayo po malimit na masingitan. Lahat po tayo ganun. Nakakalimot tayo, nasisingitan tayo. Lalo na sa gawain ng Diyos. At ipinapasok natin yung ating creativity. Ano ba ang kulang? Ano ba idadagdag? Ano ba ang dapat? Para ang tao ay humanga, mahikayat. Maling-mali po yun. Hindi creativity. You see, there is a false approach to the Holy Spirit. We tend to think that the Holy Spirit is just standing idly by. You know what I mean, church? Nakatambay lang. Nandyan lang siya. As if He is waiting to be hired. At yun ang malimit na nangyayari ngayon sa mga churches. I'm not saying all. Mga kapatid, hindi po ako novice preacher. I've been here for a long time, almost 40 years, mga kapatid. Hindi po ako baguhan na nagsasalita lang dito. Sa halip na tayo'y gamitin ng Diyos through the Holy Spirit, ang nangyayari, ginagamit natin siya. See? We are making a big mistake. As if the Holy Spirit, He's just standing idly by, waiting to be summoned, waiting to be hired. Kaya ang nangyayari, pag di tayo nag-ingat, tao na ang maitataas dito. Paumanhin po mga kapatid ko, ako'y paulit-ulit na nagpapaalala, lalo sa mensahe ngayong umaga. Marami tayong mga kapatiran na may talento, and we really appreciate that. Hindi naman masamang sabihin ang galing mong kumanta. Mahusay kang umay. Totoo naman. But remember this, we are not lifting him or her up. We are glorifying God. Alam niyo, lagi ko po itong pinapaalala at muli kong babasahin kung bakit nag-i-exist ang church, especially ang JCLLC, our local community church. Sa mga kapatid natin under this ministry, remember this, JCLLC exists to glorify God. Umiiral, buhay ang JCLLC, umiiral tayo upang luwalhatiin ang Diyos. Kagaya ng inawit ng mga batang yan. Inawit natin, glory to God. Glorify your name. We glorify God, our church, our community church, this church, local church, home church, exists to glorify God through a proper response to the Lordship of Jesus Christ. Amen. Yes. Amen? Yes. Tinanggap natin si Jesus bilang ating tagapagligtas. Sumusunod tayo sa Kanya bilang ating Panginoon. We trusted Him as our Savior. I trust Jesus as my Savior. I follow Him as my Lord. Hallelujah. Remember that, church. Dalhinawa ng Espiritu Santo in our mind. Tinanggap natin siya at nagtiwala tayo kay Jesucristo bilang ating tagapagligtas. Datapwat sumusunod tayo bilang ating Panginoon. He is Lord. Proper response to the Lordship of Jesus Christ. To express that response through wholehearted obedience to the Word of God or to the Scriptures. Kaya paramount po sa gawain. Paramount, may importansya. The Word of God, the preaching of the Word, hindi yung haba ng programa, tapos kapraso na lang ang mensahe, minsan wala na. I will not allow that in our church as long as I am your pastor. God forbid na humaba ng humaba ang ating mga programa. Lahat ay pagbibigyang umawit, sumayaw. Lahat ay ipapasok. At kapos na sa oras, konti na lang ang salita ng Diyos. Ilang beses na ho akong nakadalo sa iba't ibang mga gawain na pagkahaba-haba ng awitan, pagkahaba-haba, 15 minutes palakpakan ng palakpakan, 20 minutes tambourine ng tambourine,
ang iingay, ang tagal ng ingay, ng noise. And you will sense, and you can sense that it is of the flesh. And I can give you a biblical example. Sinasabi ko po sa inyo, nasa Biblia po yun. Laman yung ingay. Dahil ang paniniwala po ng marami, mga kapatid, na kapag maingay, nandun ang Espiritu Santo dahil may sinasabi naman sa Biblia, make a joyful noise. People suppose, I repeat, people suppose that noise proves the presence of God. No. Yes, when the Spirit is powerfully present, when the Holy Spirit is powerfully present, there is often a lot of noise. But noise does not always prove that the Spirit is there. Inulit ko, napakahaba ng programa, kaya ang iba'y nakatayo na lang. Nandun ang talent, nandun ang performance, nandun ang... Pero ang Espiritu Santo ay wala. Mga kapatid, there are 3 possible approaches to the Holy Spirit. Number 1, firstly, hiring Him. Ipapaliwanag ko po yan mamaya-mayang saglit. Secondly, hindering Him. Thirdly, honoring Him. Yung first 2, yun po ang mali. At malimit po, more often than not, nagagawa natin. I must admit. First of all, anong ibig sabihin ng word hire? We all know that. Uupa ka. Aarkila. To hire means, the word hire means to engage the services of a person or a place or a thing. I repeat, to hire means to engage the services of a person or a place or a thing. At sa isip ko, mga kapatid, marami sa atin in our worship are like those or like someone without a car who wants to take a trip somewhere else. Halimbawa, wala kang sasakyan. Marunong ka naman magmaneho. O kaya kung di ka marunong magmaneho, mag-hire ka ng person na marunong mag-drive at mag-hire ka, upa ka ng thing which is the car. From Las Piñas, for example, to Baguio. Example lang po yan, mga kapatid. So kung marunong ka mag-drive naman, so ikaw na. Pero wala kang sasakyan. So punta ka sa rent-a-car. Nakita mo ang kotse, nakita mo yung brand, for example, Toyota. Ganda. Lalapitan mo si Toyota, sabihin, "Hi, Toyota. Ang ganda naman ang ganda mo, okay ka. Kumusta ka? Toyota, where would you like to go today?" Nag-iisip kayo, ba't ganun ang illustration ni Pastor? Of course, walang gagawa sa atin ng ganun. You know why? Hindi natin gagawin yun. Tayo ang may gagawin. Patatakboy natin siya. Paaandarin natin siya. Dahil walang will yung car na yon. You understand, church? We make it do what we want. Sakyan mo, paandarin mo. Dahil yung coaching yun has no will of its own. Alright? Nakatambay lang yan dyan. And most of the time, many of us do it or do just that with the Holy Spirit. We treat Him as if He has no will of His own. Pinapaandar natin siya. Ito yung gusto kong gawin at puntahan, sasakay ako sa iyo,
patatakbuhin kita. Sipin niyo maigi yung sinasabi ko, mga kapatid. In other words, we tend to manipulate Him and use Him to serve our own ends. That's what I mean in hiring the Holy Spirit. Dinabanggit siya, Espiritu Santo, gumalaw ka't kumilos, but ang totoo, ikaw ang gumagalaw. Ikaw ang dumidiskarte. Minamanipula mo siya. Na hindi mo iniisip na ang tinatrato mo, ang pinag-uusapan natin dito ay the third person of the Godhead, and He has His own mind, He has His own will. So and the bottom line is, brothers and sisters, we need His control. We must be controlled by the Holy Spirit. When we say control, it is not possession. Hindi yun ang trabaho ng Espiritu Santo na ipopossess ka niya. When I say control, according to the Bible, that means be led. Be led by the Holy Spirit. Kaya tutuloy ko yung basa sa ating, the reason why we exist, brothers and sisters, to express that response through wholehearted obedience to the Scriptures. Powerful worship. Na powerful worship, hindi yan sa palakasan ng boses, hindi sa palakasan ng instrumento. Very particular po ang inyong pastor sa ganyan dahil hindi po ito parang club or concert venue. Hindi kailangan ng bugbugan sa tugtugan. Remember, we are in His church. If I want to be entertained, alam ko kung saan ako pupunta. Amen? At kung tayo ngang mga tao, mga kapatid, na merong good taste sa music, hindi tayo basta pupunta sa isang concert o sa isang venue na alam mong ingay lang at wala kang mapapala, you're just wasting your time. Lalo na sa gawain ng Diyos. Amen. Dahil ang Espiritu Santo ay narito. Basahin natin, mga kapatid, ang Philippians 3:3 ulit. For we are the circumcision who worship God in the Spirit. Rejoice in Christ Jesus and have no confidence in the flesh. Diyan tayo dapat maingat. Tulungan tayo ng Diyos to discern kung ano yung flesh at spirit. Hindi pwedeng magsama yung laman at ang Espiritu Santo. Amen? Do you agree? Hindi pwede. Sa labas, nandyan ang flesh. Sa loob, pag di tayo nag-ingat sa loob ng church, pwedeng umira lang flesh. Sobrang haba ng programa, sobrang dami ng sinasalita ng worship leader. Siya na yung naha-highlight. Meron nga ako na 2 gawain, mga kapatid. Maya't maya lagi sinasabi ng MC, palakpakan natin ang Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Wala na siya masabi, kundi pagkatapos ng isang, mga kapatid, meron tayong, palakpakan nga natin uli ang Panginoon. Mali. Laman yun. Laman po yun. Paulit-ulit niyang sinasabi, palakpakan natin ang Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Wala ka na bang masabi? Tahimik tayo, mga kapatid. Hindi bawal pumalakpak sa Panginoon, pero tiyakin mo, kapatid, na yun ay udyok ng Espiritu Santo. That's the impulse of the Holy Spirit. Hindi para pakumpleto ng salita o pakumpleto lang ng MCing. We have so much to learn. Lahat ng gagawin natin, individually po, not just corporately. Yes, there is a time na sinasabi natin, palakpakan natin ang Panginoon. Pero pag paulit-ulit na lang, mararamdaman mo, masasense mo, it's of the flesh. It is no longer of the Spirit. Hindi na siya ang kumokontrol, kundi yung tao na kumokontrol. I have attended
some worship services, mga kapatid, years ago, mga kapatid. At meron akong isang church na although hindi yun ang home church ko, pero nakakadalo ko dun sa church na yun. During the 80s po ito, mga kapatid. At yung song leader doon, kapag siya umawit, maraming mga admonition at pangangaral. Hindi siya nagpipreach doon, kundi pag umawit na siya, nagpaawit siya, mga kapatid, mapapalapit ka ng husto sa Panginoong Hesukristo. You can sense the anointing. Lumalapat yung anointing sa Kanya. And what is the anointing? It is the Holy Spirit. It's the unction. Pahid. Lalo ka, you will draw nearer to God. You will glorify Him. God, you will glorify Jesus Christ. Let us not manipulate the Holy Spirit. I encourage every musicians of the church, song leaders, and everybody here, Christians, Lord, manalangin tayo sa Espiritu Santo, Lord, lead me in worshiping God. Dahil yun ang work ng Holy Spirit. Meron siyang will at alam ng Espiritu Santo ang kaisipan ng Diyos Ama. He knows the heartbeat of the Father. Alam niya ang nais ng Diyos. So ang gusto kong masanay tayo na sabihin niya sa atin kung ano yung nais ng Panginoon. Hindi yung gusto natin. Bawat hanay ng bawat pinapaawit natin should be led by the Holy Spirit. Kaya pinaglalaanan natin ito ng oras at ng panahon. Just like the preaching of the Word. May mga nagsasabing, kahit wala akong outline, pastor, kaya kong mangaral kahit saang talata ng Biblia. Kaya bangan yun. Laman yun. Hindi mo kailangan ng outline, hindi mo kailangan maghanda. Basta pag binuksan mo ang Biblia, pag binuksan mo, pastor, kaya kong mangaral. That's the flesh. Si Evangelist Billy Graham, let me mention his name. Everybody knows him. Naglalaan ng ilang oras to study the Word, to read the Word. I've known a lot of evangelists, mga kapatid. Isang patotoo po nila, si Dr. Charles Stanley. Seasoned preacher, I respect him highly, mga kapatid. Ang background ko po yung Pentecostal, Baptist po si Dr. Charles Stanley. But every time I hear him teach the Word of God, lumalaki pang anointing. He knows the anointing. He knows the Holy Spirit. Better than most Pentecostals. Kaya kahit wala na siya, physically, papanood ko yung kanyang mga teachings, nandun pa rin. Many years niya nang itinuro, nandun pa rin yung oil of the Spirit. The anointing. I know some gospel singers, mga kapatid, may talent pero walang anointing. Wala lang. Pero merong mga gospel singers, hindi naman bumibirit, hindi biritero, hindi biritera. Simple lang ang awit, pero ilang taon na, 70s pa yung mga music na yun. Every time na naririnig ko, napapahinto ako sa ginagawa ko. And once in a while, I worship God. Once in a while, my tears roll down my cheek. At sasabi ko, I love you, Jesus. That's the anointing. Hindi ang galing, but the anointing. Ganon din ang message. Kahit ilang taon mo nang naipangaral, pag pinakinggan mo uli, tumitimo sa'yo. Kumikilos sa'yo ang Diyos. So pinaglalaanan ng oras, ng panalangin, ibinababad sa luha sa panalangin dahil umaasa tayo, hindi sa talento natin, hindi sa kaloob natin, umaasa tayo sa Diyos. Sa Diyos tayo umaasa. Years ago, nakausap ng inyong pastor, I had the privilege of speaking with Pastor David Candelaria, na ginamit ng Diyos ng malakasan during the 50s. 1982, na born again po ang inyong pastor. At isa sa mga listeners natin sa radyo ay pamangkin ni Pastor David Candelaria. Nababasa ko lang noon yung mga write-ups tungkol sa kanya. Naririnig ko sa mga pastor namin noon yung pangalang David Candelaria.
Meron siyang pinsan, binansagan silang the dove and the eagle dahil magkaiba ho sila, isa eagles, yun yung si David Candelaria. Nang hindi pa sinasabi sa akin ng kanyang pamangkin, nung ina-invite ako sa Methodist Church, Methodista po yun mga kapatid. At yung matanda, yung elderly na nakaupo dyan sa upuan na yan, sa harapan ko habang nangangaral ako, wala akong kamalay-malay na siya na pala si Pastor David Candelaria na ginamit ng Diyos ng malakasan, nagkaroon ng outpouring of revival dito sa Pilipinas during the 50s. Pangalawa sa iginagalang na awitin, second to pambansang awit ng Pilipinas, mga kapatid, ay ang awiting Christ is the answer. Hindi na niyo alam yan. Pinapaalam ko lang po sa inyo na kayang is-shake ng Holy Spirit ang nation if there is His anointing. He can even shake the presidents, the kings and magistrates. Hallelujah! If the anointing, the Holy Spirit is present. Hindi program, hindi yung ganda ng awit, hindi yung ganda ng tono, hindi yung diskarte ng mga gitarista, hindi po. Kahit wala nga yan eh. Ultimong mga senators and congressmen during that time ay napapaluha pag inaawit ang Christ is the answer to all my longings. Christ is the answer to all my needs. Savior, baptizer, the great physician. Oh, hallelujah. He is all I need. Simple song. Hindi kagaya ng complicated na mga songs ngayon. But tumutulong ang kanilang mga luha. Ang iba'y nakayuko, ang iba'y nagtataas ng kamay. Kahit hindi pa born again, talagang natutunaw ang kanilang puso. Yun po ang panalangin ng mga preachers noon. Bago sila lumagay sa pulpito, hindi puro kayabangan at laman. Kahit hindi ako mag-aral ng salita ng Diyos, kaya kong ipangaral lahat ng talata. You fool! You know nothing about the leading of the Holy Spirit. David Candelaria, brilliant ng mind. Siya'y tinatawag na expert sa Bible hermeneutics. And yet, ang sabi niya sa akin, brother, keep the fire of the Holy Spirit. Keep the fire of the Holy Spirit through your bones. Preach the Holy Ghost. Methodist po yun. Huwag kang magtiwala sa laman. Magtiwala ka sa Espiritu Santo. Ang nagsasalita po'y eksperto sa hermeneutics, pero makikita mo wala siyang kataasan. Ngayon natuto lang sa YouTube. Sa Google. Habang may Bible study, panayang search sa Google. What's the meaning of justification? Google yan. Ngayon, apologist na. Have no confidence in the flesh. Dr. Billy Graham, who touched millions, 1956, napanood ko ang kanyang telecast. 1956 sa Madison Square Garden sa New York. Wala silang mga walang technology katulad ngayon. Lahat kasi ngayon daya eh. Have no confidence in the flesh. Honor the Spirit. Every service, ang inaawit po ng choir nila is, just as I am. Just as I am. Pero millions of souls ang hindi po ng Panginoon. And every time I listen to his preaching, mga kapatid, 1971 preaching, mas gusto kong pakinggan yon, mga kapatid, kesa ngayon para mga boy band ang mga preachers ngayon. Sorry po, mga kapatid. I'm an old-fashioned preacher. I'm 58. At kahit nung ako'y bata pa sa Panginoon, nakikinig ako sa mga seasoned preachers, anointed by the Holy Spirit.
upang ako'y tulungan at turuan na mapalapit lalo sa Diyos, mahalin ang salita ng Panginoon at sumamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. Yet, sabi niya, ang patutuo niya ay spend a lot of time studying the Word, seeking the face of God. I bathe my messages with tears. I pray for the anointing of the Holy Spirit. Let us honor Him. Because meron siyang will. That's the reason why the Bible says He can be grieved. He can be quenched, proving that He is a person. Hindi siya nakatambay lang sa church. Hindi siya paaandarin natin. Singers, musician, listen. Sa mga magandog ng awit, hindi. Bago natin ihandog ang awit sa Panginoon, ibabad natin sa panalangin. Ay, gusto ko to. Ito maganda to. Ako to. Hindi po. Anong pinagkaiba niya sa mga love songs na gusto natin? You understand? Do we understand, church? Kaya once nandito na tayo sa congregation, let us lose ourselves. Let us magnify the Lord. Let us forget about ourselves and magnify His name. Alam ko kung entertainment. Kung worship, mas mataas po yun. So it is very wrong, my dear brothers and sisters, na mag-i-invite tayo sa church at sabihin natin, attend ka sa church kasi ang ganda ng worship, ng lineup ng music. That's wrong. Attend ka sa concert dahil ang gagaling ng kumakanta sa church namin. That's the flesh. Alam niyo ba, dapat ang mga unbelievers, kung a-attend man sa church, hindi dapat sila komportable. Hindi tayo nandito to entertain them, to tickle their ears. Hindi para maging comfortable, and the church should not be a den of unbelievers. Ang church ay consists of sons and daughters of God, washed by the blood of the Lamb. Hallelujah! Glory to God! So kung may Christian concert, let us pray to the Holy Spirit. Balutin mo kaming lahat. Espiritu Santo, yakapin mo kaming lahat ng iyong presensya. Let them see Jesus. Let them glorify God. Hindi para paluguran ang tao. Na para bang pag nasa church ka, ang haba ng programa, gawain po ito, supposed to be gawain ng Diyos, ang haba ng program, para kang nanonood ng cheerleader, mga, natawag ba doon? Cheering squad bago ka manood ng main event, yung basketball. That's the flesh. Hindi ko po nakakalimutan yung biblical example. Di pa tayo tapos, malapit na ho mga kapatid, ha? Are you with me, church? Glory to God. 1 Kings chapter 18, verses 25 through 28. Now Elijah said to the prophets of Baal, choose one bull for yourselves and prepare it first. Excuse me. For you are many. And call on the name of your God, but put no fire under it. Pagkatapos ay sinabi ni Elias sa mga propeta ni Baal, sundan niyo po, pumili kayo ng isang baka para sa inyo, at una ninyong ihanda sapagkat kayo'y marami. Tawagin ninyo ang pangalan ng inyong Diyos, ngunit huwag ninyong lagyan ng apoy. Excuse me. Next verse, please.
So they took the bull which was given them and they prepared it and called on the name of Baal from morning even till noon. Ang haba ng program, di ba? Go worship sila eh. Tinatawag ang pangalan ng kanilang Diyos. Thank you. Excuse me po mga kapatid. Kanilang kinuha ang baka at ibinigay sa kanila. Kanilang inihanda at tumawag sa pangalan ni Baal mula umaga hanggang tanghaling tapat. May ganyan eh. May nangyayari yan. Maghapong praise and worship. Parang tama, ano po? Pero sumisingit na doon ang laman. Iba't ibang banda. So, ang tao, mas magaling yung isa. Mas magaling yung banda doon. Make no confidence in the flesh. Na nagsasabi, "Oh Baal, Baal, dinggin mo kami." Ngunit walang tinig at walang sumasagot at sila'y lumukso sa palibot ng kanilang ginawang dambana. So tumatawag sa Diyos nila mula morning hanggang noon at hindi pa rin nakontento, naglululukso na sa palibot. Tuloy ang basa, kapatid. And so it was at noon that Elijah mocked them and said, "Cry aloud, for he is a God. Either he is meditating, or he is busy, or he is on a journey, or perhaps he is sleeping and must be awakened." Nang tanghaling tapat na, nilibak sila ni Elias na sinasabi, "Sumigaw kayo ng malakas, sapagkat siya'y isang Diyos. Baka siya'y nagmumuni-muni, o nananabi, o nasa paglalakbay, o baka siya'y natutulog at kailangang gisingin." Okay talaga si Elias. I like this prophet. Hallelujah! Glory to God. Next verse, please, verse 28. Sumunod naman, no? So they cried aloud. Hindi na kontento. Morning till noon, naglulundagan, nagsisisigaw. They cut themselves, as was their custom, with knives and lances until the blood gushed out on them. Sila'y nagsisigaw ng malakas at sila'y naghiwa sa kanilang sarili ng tabak at mga patalim ayon sa kanilang kaugalian hanggang sa bumulwak ang dugo sa kanila. Although ito ay pagan worship, yet it's being used or welcomed. Yung haba ng mga programa, yung iba't ibang mga gestures, may mga gawain po mga kapatid na lahat ay nag-speaking in tongues, walang interpreter. Although hindi binabawal ng Diyos na huwag pagbawal ang speaking in tongues, pero lahat ay sumisigaw, sigaw ng sigaw, halos mapatid yung litid. Ang iba'y gumagapang, ang iba'y parang asong tumatahol na, at ang iba'y sumusuka. Pardon me mga kapatid, magtatanghalian na I am serious mga kapatid, merong vomiting na nangyayari. You see, it is of the flesh, wala na sa lugar, and it could be influenced na ng demon spirits. Why? Tandaan niyo po ito, if ang Espiritu Santo'y nasa gawain ng Diyos, if He is present, if the Holy Spirit is present, may kaayusan. Kahit nagkakaingay, may kaayusan. Palakpakang hindi magulo, may kaayusan. Alam mo ang ginagawa mo, your mind is engaged and your heart is engaged. May kaayusan at walang karumihan. Hindi proof na ang ingay ay present doon ng Espiritu Santo. Pakinggan niyo po mga kapatid, please join me here sa 1 Corinthians chapter 14. Meron tayong natututunan, di po ba, in the light of Scripture.
Glory to God. Unang Korinto. Okay. Kapitulo 14, versikulo 40. Very simple verse po ito mga kapatid, yet powerful. Let all things be done decently and in order. Walang pandemonium. Walang ingay, walang tahol ng aso, tilaok ng manok. I'm serious, may mga churches na ganyan, they mistaken it for the Holy Spirit. Nagkakamali po sila. Kung ibababa natin ang basa, mga minamahal, tignan niyo po ang sabi, kaya nga mga kapatid ko, masikap ninyong naisin na makapagsalita ng propesiya at huwag ninyong ipagbawal ang pagsasalita ng mga wika. So hindi bawal yon, hindi rin bawal ang prophecy, yet hindi po dapat din ibawal na scrutinize. Because these gifts of the Spirit are the most abused of all the gifts. Prophecy and speaking in tongues. Then magulo na. Then sabi, andito ang Espiritu Santo. No, hindi yun ang Espiritu Santo. Kaya, ipinasok ito, pinasulat kay Apostle Pablo under the anointing of the Holy Spirit, subalit gawin ang lahat ang lahat ng mga bagay ng nararapat at may kaayusan. So lahat ng bagay na nagaganap sa church may kaayusan. Kaya yung mga concert na wala na sa wisyo yung mga kumakanta, wala na sa wisyo yung mga tao, nagtutumbahan na, nagyayakapan na, kahit hindi mo naman kaano-ano, yinayakap mo. At may mga nangyayari ng kahalay-halay doon. Pati yung nagko-concert ay talagang very, very vulgar and very revealing ang kanyang kasuotan. Napansin niyo ba mga nagko-concert ngayon, mga kapatid? Basta't ganun ang suot, alam ko magpupunta ng swimming pool yun eh. Di ba? Nakalimutan na ba nito yung damit niya? Hindi kagaya nung araw, mga kapatid, pasensya na po, ako yung taong nung araw ako eh. At wala namang kalingkingan yung nung araw sa ngayon. Hindi, pastor, sige, debate tayo mamaya pagkatapos ng gawain. Love you, hallelujah. Noon talagang pinaghahandaan, di ba? Maayos, nakasuot ng maayos. Disente. Disente. Ngayon, ayoko sabihin. Alam niyo na ibig sabihin, mga kapatid, hindi ako nagiging killjoy, mga kapatid, na po. Pero may mga proper na damit sa proper na lugar. And yet, this artist, in the past, ay nagsabing, I am a Christian, I am from Tennessee. That is against my value. Alam niyo sino nagsabi noon? Mamaya ako ibubulong sa inyo. Christian pala siya. At meron pang isa na napakatanyag na artist, mga kapatid. Merong isang video, kami sino napanood namin, Christian din siya. I value my Christian I came from a church, Christian siya, I love niya ang Panginoong Jesucristo. And yet later, nung sikat na siya, sabi niya, build your own stage. Your queerness is beautiful. Nabago na. Yan ang ginagawa ng fame and fortune. Yung salitang lalamunin ka niya, kakainin ka niya, and you will forget God. That's the aim of Satan, na malimutan natin si Jesus. But if the Holy Spirit is in you, and sadly, He is grieved. Dahil tayo'y templo niya, and yet, nalilimutan na nating luwalatiin ang ating Panginoong Jesus. Mga kapatid, please understand, hindi po ako tutol sa kasiyahan. Just enjoy your life. But never forget that we are Christians first. Let us not grieve the Holy Spirit. Hindi yung flesh, hindi yung haba ng programa, gaya ng nakita natin, biblical illustration po ito.
Let us not hinder him because he has his own will. Ephesians 4:30, please. Ephesians 4:30. Efeso Kapitulo 4, versikulo 30. And do not grieve the Holy Spirit of God. In other words, mga kapatid, yung salitang grieve, do not make Him sad. Kapag ang tao nag-grieve siya, napipighati, nalulungkot. Do not grieve the Holy Spirit of God by whom you were sealed for the day of redemption. The word sealed here means guarantor. Siya ang guarantor natin until the day, for the day of redemption. Ang laki ng gampanin ng Espiritu Santo sa atin. At huwag ninyong pigatiin, huwag niyo siyang palulungkutin, huwag mo siyang hahayaan magdamdam, ang Espiritu Santo ng Diyos na nasa pamamagitan niya ay kayo'y tinatakan para sa araw ng pagtubos. Listen carefully, church. The Holy Spirit is grieved when His children refuse to change the old ways of sin for those righteous way of the new life. Ang Espiritu Santo ay nalulungkot, napipighati, kapag ang kanyang mga anak ay tumatangging magbago o baguhin ang kanilang dating pamumuhay, yung dati nilang pamamaraan. Gusto kong basahin in context, mga kapatid, and let us allow the Word of God to speak to us. Dito rin po sa aklat ng Efeso, Kapitulo 4, simula po sa versikulo 17, please fasten your seatbelt, mga kapatid. This is the Word of God. Efeso, chapter 4, beginning verse 17, tuloy-tuloy po ang basa. Kausap dito yung mga Kristiyano, kausap dito yung tayo. Amen? Kaya't sinasabi ko ito at pinatututuhanan sa Panginoon na kayo'y hindi na dapat lumakad na gaya ng lakad ng mga hintil sa kawalang saysay ng kanilang mga pag-iisip. Idle thoughts, idle minds, nonsense. Sabi ng Panginoon through the Apostle Paul, na kayo hindi na dapat lumakad na gaya ng lakad ng mga hintil. Sino po ang kausap? Kristiyano. Tuloy. Having their understanding darkened, being alienated from the life of God because of the ignorance that is in them, because of the blindness of their heart. Nagdilim ang kanilang mga pangunawa, palibas ay nahiwalay sa buhay ng Diyos, dahil sa kanilang kamangmangan, dahil sa katigasan ng kanilang mga puso. Continue. Who, being past feeling, have given themselves over to lewdness, to work all uncleanness with greediness. Talking to Christians, sila'y naging manhid at ibinigay ang kanilang sarili sa kahalayan. Sakim sa paggawa ng bawat uri ng karumihan. Next. But you have not so learned Christ. Ngunit hindi sa gayong paraan ninyo natutuhan si Kristo. Amen. If indeed you have heard Him and have been taught by Him as the truth is in Jesus. Kung tunay na siya inyong narinig at tinuruan sa Kanya kung paano ang katotohanan ay na kay Jesus. Next verse. Tuloy-tuloy lang. Ito na po. Do not grieve the Holy Spirit. The Holy Spirit is saddened, nalulungkot siya, the Holy Spirit is grieved when His children refuse to change their old ways for those righteous way of the new life. Sabi ni Pablo through the Holy Spirit, that you put off concerning your former conduct the old man which grows corrupt according to the deceitful lusts. Tuloy-tuloy lang. And be renewed in the spirit of your mind. Magbago sa espiritu ng pag-iisip.
And that you put on the new man which was created according to God in true righteousness and holiness. Di ko na kailangan explain, mga kapatid. Amen. Kayo'y magbihis ng bagong pagkatao at nanilalang ayon sa wangis ng Diyos sa katwiran at kabanalan ng katotohanan. Tuloy-tuloy. Chapter 4, verse 25. Therefore, ito na po. Therefore, putting away lying, let each one of you speak truth with his neighbor, for we are members of one another. Amen? So if the Holy Spirit, and since the Holy Spirit lives or resides in us, let Him be Himself in us. Lord, make yourself at home. Kaya kahit sa mga bagay na dapat na makita, marinig, kailangan nating salain. Hayaan natin ang Espiritu Santo magturo sa atin individually. I'm not dictating to you, mga kapatid. I'm just reading the Word of God. Lahat tayo ay kailangan nito. I also need this teaching. We are in the last days. Grabe ngayon, ang Panginoon malapit ang dumating. Double time si Satan, paano tayong ililigaw. Kaya't pagkatapos itakwil ang kasinungalingan, ang bawat isa ay magsalita ng katotohanan sa kanyang kapwa. Bakit? Sapagkat tayo'y mga bahagi ng isa't isa. Magalit kayo, ngunit huwag magkasala. Huwag hayaang lubugan ng araw ang inyong galit. Napakaliwanag. At huwag bigyan ng pagkakataon ng dyablo. So may mga Kristiyanong binibigyan niya ng pagkakataon ng dyablo. Ang nagnanakaw ay huwag nang magnakaw pa, kundi magtrabaho at gumawa siya sa pamamagitan ng kanyang sariling mga kamay ng mabuting bagay upang siya'y may maibahagi sa nangangailangan. Praise God. Next, kita niyo po in context verse 30, and do not grieve the Holy Spirit of God. So when we do those things, yung nauna, amen, we are grieving Him. Sino sa atin hindi nagkakamali? Lahat tayo. So we need this message. Hallelujah. I need this message. Walang immune dito pagdating sa gawa ng kaaway. Makalingat ka lang, papasok ang magdanakaw. Magbantay. Huwag mong bigyan ng puwang, never give an inch kay Satan. Huwag mo siyang bigyan ng foothold. Huwag mong hayaang may siwang. Tama ba yung word na yun? May awang. Yung pintuan ng iyong puso dahil kapag hindi nakalock yan, sisingit ang kaaway. Huwag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos na sa pamamagitan niya kayo'y tinatakan para sa araw ng pagtubos. Nariyan pa po ba kayo, mga kapatid? Verse 31 po, lahat ng pait, galit, poot, pag-aaway, at paninirang puri ay inyong alisin. Pati lahat ng kasamaan. Kausap niya yung Kristiyano. Posibleng pumasok sa isip natin at sa pagkatao natin ang pait. May mga taong walang ginawa kundi bigyan ka ng kapaitan. Maiisip mo lagi yon. Galit, poot, pag-aaway, paninirang puri. Sabi ni Pablo, through the Holy Spirit, through the Apostle Paul, put away from you evil speaking, wrath, bitterness, anger, clamor, be put away from you with all malice. And be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another,
just as God in Christ forgave you. You see, nakita natin ang Holy Spirit, He is a person. Hindi siya force, He's persona, may will siya, meron siyang kalooban. Nais niyang tayo ay luminya sa kanyang kalooban. And as I close, brothers and sisters, 1 Thessalonians 5:19. 1 Thessalonians 5:19. Do not quench the Spirit. Quench not the Spirit. Sa King James Version. In other words, do not stifle the Holy Spirit. And when we say stifling Him, it means preventing Him or something from happening. In other words, you are hindering Him or you are putting Him away. Yun ang ibig sabihin ng quenching the Holy Spirit. So quench, ibig sabihin may fire. Di ba? Huwag niyong patayin ang ningas sa wikang Tagalog ng Espiritu. He is a consuming fire. Huwag niyong patayin. Pero pag hinayaan mo siyang dumaan sa iyo, kumilos sa iyo with His fire, He will change you. He will mold you. Alisin niya yung mga hindi karapat-dapat na mga maruruming bagay. Tutulungan ka niya. Amen? Tutulungan niya tayo. Tutulungan niya tayong patuloy na magbago. Hallelujah. Babaguhin ka niya. Dahil ang sanctification is progressive. Huwag ninyong patayin ang ningas ng Espiritu Santo. In other words, the fire of the Spirit is not to be doused with sin. Amen? Diba kapag may apoy, buhusan ng tubig, douse it with water. So the fire of the Spirit is not to be doused with sin. Remember this, the Holy Spirit is a person. His personhood is indicated by personal pronouns. Nakasulat yan sa John 14, John 16. I can sense na iba sa inyo yung naiinip na. I can sense it. I can sense it in my spirit. John 14:17, it says, the Spirit of truth, whom the world cannot receive because it neither sees Him or knows Him, but you know Him, for He dwells with you and will be in you. Yan ang personhood ng Espiritu Santo, indicated by personal pronouns. Hallelujah. Thank God. 16:13 of the book of John. However, when He, the Spirit of truth, has come, He will guide you into all truth. For He will not speak on His own authority, but whatever He hears, He will speak, and He will tell you things to come. Do not quench the Holy Spirit. John 14:16. John 14:16. And I will pray the Father, and He will give you another helper, that He may abide with you forever. Verse 26 po. Verse 26. But the helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, He will teach you all things and bring to your remembrance all things that I said to you. Alam niyo, pinakikita sa atin ng mga verses na binasa natin. The Holy Spirit is a person. His personhood is indicated by personal pronouns. And yung verses na ito, pinakita sa atin, His personal care of all believers. May care siya sa atin. Gina-guide na tayo. Tinutulungan niya tayo. So hindi siya naka-standby lang sa sulok. Hallelujah. 15:26. Listen
to His personal care. Amen? 15:26. But when the helper, tingnan niyo yung word helper, di ba caring siya? Tutulungan kanya, kapatid. Yung mahirap mong assignment, mahirap mong trabaho, kung ano man ang Holy Spirit, help me to figure out this. He will help you. Glory to God. Hallelujah. Worship Him. Worship God. Minsan nga po, nagmamaneho po ako, naligaw ako, di ko alam kung saan ako lalabas. Kahit sa maliit na bagay, believe me, maliit na bagay. Tanong ako ng tanong sa mga tao, saan po yung daan palabas? Turo sila ng turo. Paikot-ikot ako, hanggang sa huminto ako, sabi ko, si Holy Spirit, Lord, please help me makauwi, makalabas. Nagugutom na po ako. Ganun kausapin mo siya ng ganun. Hallelujah. At binuksan niya ang daan, mga kapatid. Pinakita niya yung daan sa akin. At nakauwi ako ng malwalhati at nakakain ako ng masarap na dinner. Maging totoo ka sa Kanya. Hindi mo kailangan ng highfalutin words. Basta say it, Lord, tulungan niyo po ako, Panginoon, napipigati po ako, Panginoon, nalulungkot po ako. Aaliwin ka ng Espiritu Santo. Panginoon, nanghihina po ako, Panginoon, nag-iisa po ako, nalulungkot po ako, Panginoon. Yayakapin ka, aaliwin ka ng Espiritu. He cares for you. Honor Him. Honor Him. Sa malimit na pagkakataon, hindi kaaliwan ng tao ang kailangan mo. Yung deep-seated sadness, yung melancholy spirit, kahit manood ka ng mga comedy, hindi tumatalab sa iyo. But when you pray, hinihintay ka niya. Hindi siya malayo, nandyan siya sa iyo eh. Sabi mo, Panginoon, tulungan mo. Believe me, brothers and sisters. He will release His presence to you. Out of your belly will come forth rivers of living water. Tawagan mo siya, kausapin mo siya. Hindi kanya iniiwan. He cares for you. Napaka-personal ng Espiritu Santo. He is so perfect. He is perfect, perfect gentleman. So do not quench Him, do not hinder Him, do not hire Him. Just be led by Him. Lead me, Lord. Meron din siyang feelings, mga kapatid. Romans 8:27. Romans 8:27. Thank you, Lord. Praise God. Now He who searches the hearts knows what the mind of the Spirit is, because He makes intercession for the saints according to the will of God. Ngunit ang Diyos na sumisiyasat ng mga puso ay nakakaalam kung ano ang kaisipan ng Espiritu, sapagkat Siya ang namamagitan dahil sa mga banal ayon sa kalooban ng Diyos. So He feels. He knows you. He loves you. He cares for you. And He feels for you. Glory to God. Sa prayer natin, hindi mo alam manalangin, hindi mo kaya simulan kung paano ka magsisimula. Pero pag sinabi mo't nanalangin ka sa Kanya, Panginoon, kayo pong mamagitan. Tutulungan Kanya. In fact, He also speaks. He speaks. Makinig kayo mga Calvinist, mga Baptist na iba. Acts 13. Acts chapter 13, verse 2. And they ministered to the Lord and fasted. The Holy Spirit said, glory to God. Now separate to me Barnabas and Saul for the work to which I have called them. He speaks, and His voice is clear. Hallelujah. Ang daming beses na po nangyari sa akin. Maraming beses. Pag-commute ako, sasabihin sa akin ng Panginoon, huwag kang sumakay dyan. Huwag kang dumaan dyan. O huwag mo nang kausapin yan. You will sense it. You will hear His voice. He's alive. He's personal. He's not a force. He is the third person of the Godhead. He is God.
He convicts, He intercedes, He guides, He glorifies Christ, and He leads. Pakinggan niyo yung leading. Gawa, chapter 16, brother, please, or sister. Chapter 16. Basahin natin ang verses 6 and 7. Amen. Napakagandang lesson po nito. Kulang pa po mga kapatid. Pahapyaw lang po ito, but we honor Him. Amen. Let this church honor Him. Now when they had gone through Phrygia and the region of Galatia, they were forbidden by the Holy Spirit to preach the word in Asia. Kita niyo leading niya, mga kapatid? He ministers, He leads. And then sa verse number 7, it says, after they had come to Mysia, they tried to go to Bithynia, but the Spirit did not permit them. Kaya sa worship, mga kapatid, kahit okay na po ang program, o ito na yung, for example, aawitin ng song leader, aawitin natin, pwedeng mabago yon. Pwedeng mabago yon. Many times pong nangyayari rin po yan sa akin, hindi included sa aking sermon outline, nababago. May sinasabi ang Espiritu Santo. May pagkakataon naman, ay sa flow ng worship service, hindi na kailangan sa pagkakataong yon, yung preaching of the word, nandun na ang presensya ng Diyos, kumikilos na siya because of the flow of the Spirit. Mararamdaman po natin yon. Hindi laman, mga kapatid. So tignan nyo, may planong pumunta ang mga disciples. Si Pablo po yan eh. Kasama si Silas kung daw nagkakamali. Pero sa una, tingnan ang ganda basahin natin sa Tagalog. Baba mo kapatid. At naglakbay sila sa lupain ng Phrygia at Galatia. Dahil pinagbawalan sila ng Espiritu Santo na ipangaral ang salita sa Asia. So antimano, Asia tayo Asia. Bawal, pinagbawal. Binabago So nababago yung programa. Pwedeng mabago yun. Pwedeng mabago yung plano mo, kapatid. Maging sensitibo ka lang. Tuturo sa'yo ng Panginoon kung ano ang plano niya. At sa talatang 7, nang sila'y dumating sa tapat ng Mysia, ay pinagsikapan nilang makapasok sa Bithynia, ngunit hindi sila pinahintulutan ng Espiritu ni Jesus o Espiritu Santo. Honor the Spirit. Let JCLLC continue to honor the Holy Spirit. Brother, honor the Holy Spirit. Igalang mo siya. Sister, igalang mo ang Espiritu Santo. Amen.